Paano, Father, yung, di ba, ang Parish Finance Council, for a parish lang? Paano yung mga pari na walang parokya, na talaga namang makikita mo na, ano sila, luxury ang lifestyle nila? Di ba, may mga pari namang nakaasa, hindi sila sa parish, eh. So, hindi sila maging, sino po ang under kaninong control yan sila? Itong Parish Finance Council, nakakuan lang ito sa parokya. Sa parokya. Pero lahat ng mga institution sa buong diocese, mula sa diocese, kailangan meron din siyang Diocesan Finance Council. At lahat ng mga offices doon, school, mga communities na equivalent sa parish, meaning may community, may chaplain, kailangan din meron din silang Finance Council. So, itong Finance Council na Parish Finance Council, applicable ito sa lahat ng institution equivalent to the parish. Tinatawag yang juridical person. Meaning, it is called a person, tinatawag yan na person, pero hindi siya physical person tulad natin. Group of persons yan, which is considered na institution. Kailangan may Finance Council. Lalo na yung mga institution na tatanggap ng pera, tumatanggap ng pera, or magka-generate ng pera. Kailangan talaga sila. Or yung mga institution tulad ng diocese, parish, school, or Catholic hospitals, or mga grupo na pwedeng mag-keep sila ng properties. Oo po, Father. Kailangan ng Finance Napakaganda Council. pong pinag-usapan natin, Father. No? At kasi, isa lang naman po ang direksyon natin siguro nito na talagang makatulong po ito sa ating kaligtasan, di ba? Kaligtasan namin mga lay, kasi alam mo naman kami, wala kaming hotline papuntang langit. Kayo kayo mga pari, mga obispo, talagang malakas kay Lord. Kami, hanggang ano lang kami, talsik lang ba? Ano kayang Father ninyo dito sa Parish Finance Council na pinag-uusapan po natin, makakatulong sa ating kaligtasan sa ating mga kaluluwa? Indirectly lang. Hindi siya direct. Opo. Pero indirectly, makakatulong siya. Kasi sa parokya, ang direct talaga para sa kaligtasan ng kaluluwa ay yung Parish Pastoral Council. Opo. Ang Parish Finance Council makakatulong, una, sa lay. Bakit? Kung maganda ang pagkamanage sa finances ng parish, maging maganda rin ang pag-distribute niyan doon sa mga organizations at mga activities sa parokya. So, tulad ng mga katikista. Opo. Ngayon, karamihan sa mga katikista, nagreklamo, pati nga sinilas na, hindi sila nabilhan sa pare. Payong, wala daw payong. Hindi na nga sila makapamasahe papunta doon sa mga schools or mga communities na doon sila magbigay ng catechesis. Kung mayroon ng Parish Finance Council, maganda yung allocations ng funds, sufficient. So, ang mga katikista, maging inspired sila at smooth sailing yung kanilang paggawa ng kanilang tungkulin. Alam mo naman, kung magkatikay sila doon, ang daming matutunan sa mga tao. Opo. O di, nakakaligtas na yan. Ngayon naman, dito sa ibang mga, tulad ng choir, tulad ninyo, mga charismatic group na naglilingkod sa simbahan, kung mabigyan kayo ng magandang allocation sa mga pera doon, di, ma-inspired kayo. Dahil, nasuportahan yung para sa kuryente ninyo, para sa mga materials ninyo, may contribution ang paris, lalo pa kayong maging active sa parokya. Dahil na-feel ninyo na you are financially supported and properly allocated ba with finances. And then, doon naman sa pare, anong maitutulong niya sa pare? Karamihan, mga pare, hindi na makapagdasal dahil sa sobrang abala sa financial programs. Tulad ng mag-solicit. Saan kaya ko mag-solicit ngayon? And then mag-construct ng bagong building. Bagong ano bang mga constructions niya doon. Ang paghanap ng mga sponsors. So, ang mangyayari sa pare, sobra niyang abala doon sa pera o sa pagbilang ba kayo ng pera? Pagbilang ng pera. Hindi na siya makapagdasal. Kung may tao na in charge doon sa pagplano sa project, paggawa ng report, paggawa ng mga pag-aral kung ano ang mga legality dito, validity nito, saan hahanap ng pera, paano i-follow up si Mr. So-and-so. Kung may tao na, di ang pare, habang kumikilos na doon, magdasal siya. Ma-enrich yung kanyang buhay sa
spirituality. Hindi mapabayaan. Opo. Karamihan ng mga pare ngayon, excuse nila hindi nila makapagdasal sa sobrang dami Daming ng ginagawa. ginagawa. Dito naman sa obispo, lalo na sa obispo, kasi kung walang maraming reklamo, dahil nagtulungan yung lahat, dahil galing sa parokya, nagtulungan, sa mga offices niya, nagtulungan, dahil ang pera ay hindi na masyadong kalat-kalat or walang sistema, ang obispo din ay makafocus din sa kanyang dasal. So, Ganda, maraming Father. mabigyan na indirectly. Amen. Indirectly. So, siguro, Father, sa ating pagtatapos, ano pong gusto niyong ibigay na mensahe, lalo po sa mga lay, no po, mga lay, at siguro sa pari din. Lalo po sa mga lay, kasi marami pa po talaga kaming hindi kami guided tungkol dyan sa mga ganang. Basta kami magdo-donate lang, ganyan, para sa simbahan, ganyan. Pero ngayon lang po namin, siguro, ako personal, ngayon ko lang nalaman na meron palang dapat ilalagay mo kung anong purpose mo sa pagbigay, kung anong para saan yun. Ano kung gusto niyo pong imensahe sa ating mga televiewers po, Father? Siguro, unang-una, awareness na ngayon na aware na ang ating mga lay people, tulad ninyo, aware na kayo ngayon na mayroon palang provision sa Code of Canon Law, sa 1983 Code of Canon Law na dapat ang isang parokya o ang isang institusyon sa diocese magkaroon ng finance council. Sana tutulong kayo na mag-motivate sa bawat parish priest na i-erect niya yung parish finance council. Ay, opo. And then, tungkol naman doon sa pag-cooperate para sa pagpatakbo nitong Parish Finance Council, once na ano na ito, na itatag na, kailangan mag-cooperate yung mga experts sa finances. Marami tayong mga experts ngayon, mga educated people and skillful people. Kailangan hindi sila ba ang tawag nito? Maramot sa pagbigay ng kanilang talents at saka sa kanilang dedication, devotion para sa kapakanan ng buong simbahan. At higit sa lahat, sa mga obispo, mga pare, ang aking kuwan sa kanila na sana magtulungan na kami mula sa obispo hanggang sa mga pare na ma-implement itong provision na ito. Dahil this is the wisdom of the church and this is also the way to salvation. Maraming pong salamat, Father, sa mga natutunan po namin tungkol sa Parish Finance Council. At napakabuti ng Panginoon at binigyan niyo po kami ng oras. Maraming salamat po, Father. At nawa pagbalik niyo po sa Cebu, marami na po kayong matatag na ganitong Parish Finance Council sa mga parokya. At ating mga kapatid na nanonood sa programang ito, ngayon natutunan na po natin na meron palang batas ang ating simbahan sa Canon 537. Tungkol po ito sa Parish Finance Council at sama-sama po nating tulungan nating simbahan na mapasaayos po ang bawat operation ng isang simbahan.